Walang hiya ka. Napakatanga mo talaga. Umalingaw-ngaw ang tunog ng isang malakas na sampal sa buong sala na nagpatigil sa tawanan at kwentuhan ng mga bisita. Para bang huminto ang ikot ng mundo ni Lian na manhid ang kanyang kaliwang pisngi pero mas masakit ang hiya na gumagapang sa kanyang dibdib. Sa mismong death anniversary pa ng kanyang ama, nangyari ito. Nakayuko siya sa sahig, nanginginig ang mga kamay habang pinupulot ang pirapirasong porselana ng nabasag na platito. Ang puting bestida na suot niya, na siya ring bestida ng kanyang yumaong ina, ay may mantsa na ngayon ng spaghetti sauce. Tita, pasensya na po, hindi ko sinasadya. Garalgalang boses ni Lian. Ang mga luha ay nagbabadyang pumatak, pero pinigilan niya. Alam niyang lalo lang magagalit si Cassandra kapag nakita siyang umiiyak. Hindi sinasadya. Bulyaw ni Cassandra ang kanyang madrasta na nakasuot ng kumikinang na itim na gown na parang pupunta sa Oscars imbes na sa isang simpleng misa. Dinuro-duro nito ang noo ni Lian. Alam mo bang mas mahal pa ang pinggan na yan kaysa sa buhay mo? Palamunin ka na nga lang. Perwisyo ka pa. Kung hindi lang dahil sa utang na loob ko sa tatay mong inutil, matagal na kitang pinalayas. Rinig na rinig ni Lian ang bulungan ng mga kapitbahay. Ang mga naku, kawawa naman. At ang mga sus Mariosep, ang tapang talaga ni Madam Cassandra. Pero walang gumalaw. Walang tumulong sa kanya. Sanay na silang lahat. Si Lian ang Cinderella na walang fairy godmother at si Cassandra ang kontrabida na laging nananalo. Akmang sasampalin ulit siya ni Cassandra nang biglang may nagsalita mula sa pintuan. Isang boses na malalim, malamig, at pamilyar na nagpatayo ng balahibo ni Lian. Mukhang masyadong masaya ang party niyo Sabay-sabay na lumingon ang lahat. Sa may pintuan, nakatayo ang isang lalaking naka-Amerikana. Matangkad, gwapo, pero ang kanyang mga mata ay singlamig ng yelo. Natigil si Lian sa pagpulot ng bubog. Kilala niya ang mga sapatos na yon. Mamahaling leather shoes, makintab, walang bahid ng alikabok. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, parang sinaksak ang puso niya. Si Miguel. Hindi ito ang Miguel na nakilala niya 5 taon na. Ang nakakaraan. Ang Miguel na nakatawa, na laging amoy araw at pawis. Ang kaharap niya ngayon ay si Miguel Sarmiento, ang kinatatakutang business tycoon ng Maynila. At tinititigan siya nito na parang siya ay isang dumi sa sapatos nito. Mang Miguel? Nauutal na sabi ni Lian, halos hindi lumabas ang boses. Aakmang tatayo sana siya, pero nanatili siyang nakaluhod nang makita ang nangisi sa labi ng binata. Isang ngisi na puno ng galit at pangungutya. Biglang nagbago ang anyo ni Cassandra. Mula sa pagiging dragon, naging maamong pusa ito. Hinawi niya ang kanyang buhok at lumapit kay Miguel na may pilit ng ngiti. Oh, Mr. Sarmiento, kayo po pala. Pasensya na sa gulo, itong katulong kasi namin napaka-clumsy. Halika, pasok kayo. Ano pong maipaglilingkod namin? Interesado po ba kayo sa lupa sa likod? Hindi pinansin ni Miguel ang kamay na inilahad ni Cassandra. Naglakad siya palapit sa mesa. Ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Dire-diretso siyang tumingin kay Lian na nakaluhod pa rin sa sahig. Hindi ako naparito para makipagchika, Mrs. Villanueva. Malamig na sagot ni Miguel. May kinuha siyang isang makapal na brown envelope mula sa kanyang assistant at ibinagsak ito sa gitna ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng envelope ay parang kulog sa tahimik na silid. Ano to? Tanong ni Cassandra. Medyo kinakabahan na. Ang titulo ng bahay na ito at ang lahat ng promissory notes na pinirmahan niyo sa bangko. Sagot ni Miguel. Ang boses ay walang emosyon. Binili ko na ang lahat ng utang niyo. Ibig sabihin, simula sa oras na ito, ako na ang may-ari ng bahay at lupang tinatayuan niyo. Napasinghap ang mga bisita. Grabe! Bulong ng isa. Namutla si Cassandra, parang nawalan ng dugo ang mukha. Si Sabrina, ang anak ni Cassandra, na kanina pa nagpapaganda sa gilid, ay napatakip ng bibig. Tumingin si Miguel kay Lian. Wala man lang awa sa mga mata nito. At ikaw, duro ni Miguel kay Lian,
Huwag kang mag-alala. Hindi kita palalayasin. Nakahinga ng maluwag si Lian. Akala niya ay may natitira pang kabutihan sa puso ng dating nobyo. Pero nagkamali siya. Lumapit si Miguel sa kanya, yumuko ng kaunti para silang dalawa lang ang magkarinig at bumulong ng mga salitang dumurog sa kanyang pag-asa. Dito ka titira, pero hindi bilang anak ng may-ari. Magtatrabaho ka para sa akin. Babayaran mo ang bawat sentimo ng utang ng pamilya mo bilang alila ko. Tumalikod si Miguel at naglakad palabas. Iniwan si Lian na nakaluhod sa gitna ng mga bubog, habang ang ulan sa labas ay nagsimulang bumuhos kasabay ng pagguho ng kanyang mundo. Amoy luma, amag at alikabok ang sumalubong kay Lian pagbukas niya ng pinto ng bodega sa likod ng bahay. Dati, ito ang lugar kung saan tinatambak ang mga sirang gamit at lumang dyaryo. Mga dyaryo. Ngayon, ito na ang magiging kwarto niya. O ano pang tinutunganga mo dyan? Ipasok mo na yang mga basahan mo. Dingbulyaw ni Cassandra habang nakapamaywang sa may pintuan ng kusina. At bilisan mo, magluluto ka pa ng almusal ni Sir Miguel. Huwag mong paghintay ng boss natin. Napabuntong hininga na lang si Lian. Walang kama sa loob. Tanging isang lumang papag na kawaywayan at manipis na banig. Ang dingding ay may mga bakas ng anay at sa isang sulok may sapot ng gagamba na parang matagal nang hindi nagagalaw. Pero wala siyang choice. Dahan-dahan niyang inilatag ang kanyang mga gamit. Isang maliit na bag ng damit at ang lumang kahon ng mga alaala ng kanyang ama. Diyan ka naman nababagay, di ba? Sa tabi ng mga basura. Pahabol na insulto ni Sabrina bago ito tumawa ng maarte at sumunod sa ina. Rinig na rinig ni Lian ang yabag ng kanilang mga paapalayo. Naiwan siyang mag-isa sa dilim ng bodega. Gusto niyang umiyak, pero pagod na ang mga mata niya. Kinuha niya ang walis at nagsimulang maglinis. Bawat hagod ng walis sa sahig ay parang paghawi niya sa bigat ng kanyang dibdib. Tiis lang, Lian. Bulong niya sa sarili, habang pinupunasan ang pawis sa noo gamit ang likod ng kanyang palad. Para kay Papa, hindi ko hahayaang mawala ang bahay na pinaghirapan niya. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling kinakapitan niya ang katinuan sa gitna ng pang-aapi. Ilang oras pa lang ang nakalilipas, nasa kusina na siya. Suot ang isang kupas na t-shirt at lumang shorts. Abala siya sa paghiwa ng bawang at sibuyas. Ang bahay na kinalakihan niya ay parang naging ibang mundo na. Ang mga muebles ay bago, ang mga kurtina ay pinalitan ng mas mahal, at ang hangin ay puno ng tensyon. Pumasok si Miguel sa kusina. Bagong ligo ito, basa pa ang buhok at amoy mamahaling sabon. Nakasuot ito ng puting polo na nakatupi ang manggas hanggang siko. Ni hindi niya tinapunan ng tingin si Lian. Dumiretso siya sa mesa at binuksan ang kanyang laptop. Kape? Maikling utos ni Miguel. Hindi man lang nag-angat ng tingin. Nagmamadaling nagtimpla si Lian. Nanginginig ang kamay niya habang inilalapag ang tasa sa tabi ng laptop ni Miguel. Ang lapit nila sa isa't isa. Naamoy niya ang pamilyar na pabango nito. Ang parehong pabango na iniregalo niya noong first anniversary nila 5 taon na ang nakakaraan. Good morning, Migs! Biglang pumasok si Sabrina. Suot ang isang silk na robe na halatang pilit na ipinapakita ang hugis ng katawan. Umupo ito sa tabi ni Miguel at kumapit sa braso ng binata. Anong breakfast natin? I hope it's not oily, ha? I'm on a diet. Maarteng sabi ni Sabrina habang tinititigan ng masama si Lian. Inilatag ni Lian ang sinangag at itlog. Aabutin sana ni Sabrina ang pitsel ng tubig nang bigla niyang aksidenteng nasagi ang baso ng juice. Tumapon ang malamig na orange juice sa sahig at tumalsik ang ilan sa sapatos ni Miguel. Ay, sorry Migs, tili ni Sabrina, pero halatang hindi naman talaga nagsisisi. Binalingan niya si Lian at nanlaki ang mga mata. Tanga ka talaga, Lian. Bakit kasi dyan mo nilagay yung baso? Linisin mo yan, dali. Walang kibo si Lian. Kumuha siya ng basahan at lumuhod sa paanan ni Miguel para punasan ang sapatos nito. Ramdam niya ang init ng mukha niya dahil sa hiya. Nasa ilalim siya.
nakaluhod, habang si Sabrina ay nakaupo sa trono. Habang pinupunasan niya ang sapatos, naramdaman niyang gumalaw ang paa ni Miguel. Iniurong nito ang paapalayo sa kanya, parang diring-diri na mahawakan siya. Mas masakit pa yon kaysa sa kung sinipa siya nito. Nang matapos ang almusal at makaalis na si Miguel papuntang opisina, lumabas si Lian para itapon ang basura sa malaking drum sa labas ng gate. Doon, napansin niya ang isang anino sa likod ng puno ng mangga. Si Tito Nardo. Ang tiyuhin niyang may sakit sa pag-iisip at hindi makapagsalita ng tuwid. Nakasuot ito ng punit-punit na damit. Ang buhok ay magulo. Nanginginig ito habang nakatingin sa bintana ng kwarto ni Cassandra. Nang makita niya si Lian, nanlaki ang mga mata nito at mabilis na suminyas. Gumuhit siya ng hugis kahon sa hangin at itinuro ang kanyang tainga. Bago pa makalapit si Lian, tumakbo na palayo ang matanda nang marinig ang busina ng sasakyan. Bumalik si Lian sa kanyang bodega na puno ng katanungan. Ano ang gustong sabihin ni Tito Nardo? Pagod na pagod. Naupo siya sa kanyang papag. Mula sa ilalim ng kanyang unan, dahan-dahan niyang inilabas ang kaisa-isang yaman na itinira niya. Isang lumang litrato nilang dalawa ni Miguel noong college. Nakangiti sila pareho doon, magkaakbay sa ilalim ng ulan. Ito ang patunay na minsan, minahal siya ng lalaking ngayoy, kinasusuklaman siya. Napangiti siya ng mapait habang hinahaplos ang mukha ni Miguel sa litrato. Bakit naging ganito tayo, Migs? Bulong niya. Biglang bumukas ang pinto ng bodega. Tumama ang kahoy na pinto sa sementadong dingding. Lumikha ng isang malakas at nakagugulat na ingay na nagpatalon sa puso ni Lian. Nakatayo doon si Miguel. Dahil sa liwanag na nagmumula sa likod niya, para siyang isang madilim na anino na humaharang sa kaisa-isang lagusan ng hangin. Ramdam ni Lian ang bigat ng tingin nito, parang tumatagos sa kanyang kaluluwa. Mabilis pa sa 4:00, itinago ni Lian ang litrato sa likod niya. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nilulukot ng bahagya ang papel. Sa Sir Miguel. Nauutal na bati ni Lian. Tumayo siya agad at yumuko, hindi makatingin ng diretso sa binata. May kailangan po ba kayo? Sorry po, magpapahinga lang sana ako saglit bago maglaba. Hindi sumagot si Miguel. Sa halip, humakbang ito papasok sa masikip na bodega. Sa bawat hakbang ng kanyang mamahaling sapatos sa maalikabok na sahig, parang lalong sumisikip ang mundo ni Lian. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Miguel ay humalo sa amoy ng luma at amag, isang masakit na paalala ng agwat nilang dalawa ngayon. Huminto si Miguel sa tapat niya. Sobrang lapit. Kung iaangat lang ni Lian ang kanyang mukha, halos magkadikit na ang kanilang mga ilong. Ramdam niya ang init na nanggagaling sa katawan ng binata. Isang pamilyar na init na dati ay nagpapatahan sa kanya, pero ngayon ay nagbibigay na ng takot. Ano yang tinatago mo? Malamig na tanong ni Miguel. Ang boses niya ay mababa, pero punong-puno ng awtoridad. Wala po, sir. Pagsisinungaling ni Lian, habang lalong humihigpit ang hawak niya sa litrato sa likod. Wala? Ulit ni Miguel. Isang sarkastikong ngangisi ang gumuhit sa labi nito. Kailan ka pa natutong magsinungaling sa akin, Lian? O baka naman, simulat sa pool, puro kasinungalingan lang ang alam mo. Bago pa makakilos si Lian, mabilis na hinablot ni Miguel ang kanyang kanang kamay. Aray! Napadaing si Lian. Mahigpit ang hawak ni Miguel sa pulso niya. Ang balat nito ay mainit at magaspang ng kaunti. Mga kamay ng isang lalaking nagtrabaho ng maigi para yumaman. Sa isang iglap, napilitang ibuka ni Lian ang kanyang palad at tumambad ang gusot-gusot na litrato nilang dalawa. Binitawan ni Miguel ang kamay niya na parang napaso at kinuha ang litrato. Katahimikan. Pinanood ni Lian ang reaksyon ni Miguel. Nakita niya kung paano dumaan ang isang emosyon sa mga mata nito. Lungkot? Pangungulila? Pero sa isang kurap lang, napalitan iyon ng nag-aalab na galit. Tinitigan ni Miguel ang nakangiting mukha ng dating Miguel sa litrato na para bang kinasusuklaman niya ang taong iyon. Akala ko ba nagkakaintindihan tayo? Bulong ni Miguel, pero parang sigaw yon sa pandinig ni Lian. Ikaw ang may utang, ako ang maniningil, hanggang doon lang yon. Migs, please.
Yan na lang ang meron ako. Pakiusap ni Lian. Tumulo na ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Akmang aabutin niya ang litrato, pero iniwas ito ni Miguel. Dahan-dahan, habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Lian na puno ng luha, pinunit ni Miguel ang litrato sa gitna. Narinig ni Lian ang masakit na tunog ng pagkapunit ng papel. Shhh! Narinig ni Lian ang tunog ng papel na nahati sa gitna. Para bang sabay ding pinunit ang kanyang puso. Hindi pa nakontento si Miguel. Pinagdugtong niya ang 2 piraso at pinunit ulit ito at ulit. Hanggang sa maging pira-piraso na lang ang litrato na halos hindi na makilala. Ang bawat pagpunit ay tila latigo na humahampas sa katahimikan ng bodega. Napaawang ang bibig ni Lian. Gusto niyang sumigaw para pigilan ito, pero walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Nanigas siya sa kinatatayuan habang pinapanood ang pagkasira ng kaisa-isang bagay na nagpapasaya sa kanya. Basura, sabi ni Miguel nang walang kaemo-emosyon. Ang boses niya ay parang yelo na tumutusok sa balat. Ang nakaraan natin, wala yang halaga, parang ikaw. Binitawan ni Miguel ang mga piraso ng papel. Dahan-dahan itong nahulog sa hangin, parang maruruming konfeti na dumapos sa maalikabok na semento. Sa paanan ni Lian, ang mukha nilang dalawa na dating magkadikit at nakangiti, ngayon ay hiwa-hiwalay na at nakakalat sa sahig. Tumalikod si Miguel para umalis, pero huminto siya saglit sa may pintuan nang hindi lumilingon. Huwag ka nang managinip, Lian, dagdag pa nito, at ramdam ang diin sa bawat salita. Namatay na ang Miguel na kilala mo noong araw na ipinagpalit mo ako sa pera. Ang kaharap mo ngayon ay ang taong sisingil sa lahat ng kasalanan niyo. Padabog na isinara ni Miguel ang pinto. Naiwan si Lian na nakatulala sa saradong pinto. Ilang sandali pa bago bumigay ang kanyang tuhod. Napaluhod siya sa semento, hindi ininda ang lamig at dumi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isa-isang pinupulot ang pira-pirasong papel. Sinubukan niyang pagdugtungin ang mga ito sa sahig, parang isang puzzle na imposible nang mabuo. Ang mata ni Miguel sa isang piraso, ang ngiti ni Lian sa kabila. Kahit anong pilit niya, hindi na ito babalik sa dati. Doon na bumigay si Lian. Niyakap niya ang mga punit na papel sa kanyang dibdib, isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad, at humagulgol ng walang tunog, habang sa labas ay nagsisimula na namang kumulog. Tila nakikiramay ang langit sa kanyang pagdadalamhati. Gabi na, pero mainit pa rin ang ulo ni Miguel. Nakaupo siya sa kabisera ng mahabang mesa, nakatitig sa mga pagkaing nakahain sa harap niya. Steak, carbonara, at kung ano-ano pang sosyal na ulam na ipinaluto ni Cassandra sa bagong chef. Padabog na ibinaba ni Miguel ang kanyang tinidor. Ang tunog ng bakal na tumama sa porselana ay nagpatahimik sa buong dining area. Walang lasa, reklamo ni Miguel, sabay tulak sa plato palayo. Ilang beses ko bang sasabihin? Ayoko ng pagkain na puro porma lang. Gusto ko ng lutong bahay, yung may sabaw, yung mainit. Nataranta si Cassandra. Naku, Migs, sorry ha. Chef, ano ba naman yan? Sigaw nito sa kusina. Binalingan niya si Miguel na may pilit na ngiti. Ano ba ang gusto mo, iho? Ipapaluto ko agad. Lobster? Salmon? Sumandal si Miguel sa upuan. Hinilot ang kanyang sentido na kumikirot sa stress. Pumikit siya at bumulong. Gusto ko ng sinigang na baboy. Yung maraming gabi. Yung malapot ang sabaw. Nagkatinginan si Cassandra at Sabrina. Wala silang alam sa pagluluto, lalo na ng mga pagkaing masa. Pero sa sulok ng dining room, kung saan nakatayo si Lian para mag-abang ng utos, napaangat siya ng tingin. Alam na alam ni Lian ang timpla na yon. Iyon ang paborito ni Miguel noong college pa sila. Tuwing stress ito sa exams, sinigang lang ang katapat. Yung sobrang asim na mapapapikit ka pero manamis-namis dahil sa gabi. Dahan-dahang umatras si Lian papuntang kusina habang abala si Cassandra sa pagtalak sa chef. Walang nakapansin sa kanya. Kinuha niya ang natitirang baboy sa ref, kangkong, labanos, at ang mga gabi na itinabi niya kanina. Nagsimulang magluto si Lian. Sa bawat hiwa niya ng sibuyas, bumabalik ang mga alaala. Lian,
Ikaw lang ang nakakagawa ng ganitong sinigang, sabi ni Miguel noon habang humihigop ng sabaw sa isang karinderya. Pagkalipas ng kalahating oras, umalingasaw ang amoy ng asim at sarap sa buong bahay. Tinalo nito ang amoy ng mamahaling steak. Inilapag ni Lian ang mainit na mangkok sa mesa nang hindi tumitingin kay Miguel. Umuusok pa ito. Mabilis din siyang bumalik sa kanyang pwesto sa gilid, nakayuko. Pinupunasan ng kamay sa kanyang apron. Tinitigan ni Miguel ang mangkok. Kulay pa lang ng sabaw. Alam na niyang malapot ito. Kumuha siya ng kutsara. Hinipan niya ito saglit bago sumimsim. Sa sandaling dumampi ang mainit na sabaw sa kanyang dila, parang huminto ang oras. Ang asim ng sampalok, ang tamis ng gabi, ang anghang ng siling haba na dinurog ng bahagya. Sakto lang, hindi nakakasunog. Ito yon. Ito ang lasa ng mga panahong masaya pa siya. Ang lasa ng mga gabing magkasama sila ni Lian sa maliit na apartment, nagpaplano ng future habang naghahati sa iisang mangkok. Napapikit si Miguel. Sa isang saglit, nawala ang galit sa puso niya. Napalitan ito ng isang matinding pangungulila. Sino mino? Mahinang tanong ni Miguel. Binuksan ang kanyang mga mata na ngayon ay hindi na singlamig ng kanina. Sinong nagluto nito? Mabilis pa sa kidlat, tumayo si Sabrina. Inayos niya ang kanyang buhok at lumapit kay Miguel na may malapad na ngiti. Ako, Migs! Pagsisinungaling ni Sabrina nang walang kaabog-abog. Ako ang nagluto niyan. Alam ko kasing favorite mo yan, kaya nag-effort talaga ako kanina sa kitchen. Masarap ba? Nanatiling tahimik si Lian sa sulok. Mahigpit ang hawak niya sa laylayan ng kanyang lumang damit. Gusto niyang sumigaw na, hindi! Ako ang nagluto niyan. Akin ang recipe na yan. Pero alam niyang walang maniniwala sa katulong. Tinitigan ni Miguel si Sabrina. Alam niyang nagsisinungaling ito. Ang huling beses na subukang magluto ni Sabrina, halos sunugin nito ang tubig. Dahan-dahang ibinaling ni Miguel ang tingin niya sa sulok kung saan nakatayo si Lian. Nakita niya ang mapupulang kamay ni Lian, bakas ng paghihiwa at paghawak sa mainit na kaldero. Nakita niya ang maliit na paso sa daliri nito. Ngumisi ng mapakla si Miguel. Hindi siya nagsalita para ibuking si Sabrina. Sa halip, sumandok ulit siya ng sabaw at humigop habang nakapako ang tingin kay Lian. Ang mga mata niya ay parang nangungusap, nagtatanong, bakit Lian? Bakit mo pa ako pinagluluto kung pera lang naman ang habol mo? Habang nagliligpit ng pinagkainan si Lian, maya-maya, narinig niya ang mahinang boses ni Cassandra sa may garden. Nagtatago ito sa dilim habang may kausap sa telepono. Oh, nandoon pa rin! Bulong ni Cassandra, halatang ninenerbiyos. Sa ilalim ng lumang puno ng mangga, malapit sa puntod ng tatay niya, yung kahon na bakal. Oo, sisiguraduhin kong hindi makikita ni Miguel yon. Kung malaman niya ang totoo tungkol sa mana, lagot tayong lahat. Nanlaki ang mga mata ni Lian. Kahon? Mana? Aalis na sana si Lian para hindi mahuli. Pero pagtalikod niya, nabunggo niya ang isang vase sa hallway. Kraak! Nabasag ang vase. Napahinto si Cassandra sa pagsasalita at lumingon sa direksyon ni Lian. Sino yan? Sigaw ni Cassandra. Tumakbo si Lian pabalik sa kusina. Ang puso niya ay parang tambol sa bilis ng tibok. Hindi dahil sa takot kay Cassandra, kundi dahil sa narinig niya. May tinatago ang madrasta niya. At nasa ilalim yon ng lupa, kung saan madalas tumambay si Tito Nardo. Sa dining room, naiwan si Miguel na nakaupo mag-isa. Ubos na ang laman ng mangkok ng sinigang. Tinitigan niya ang basyong upuan kung saan dapat nakaupo ang babaeng mahal niya. Pero ang naroon lang ay si Sabrina na abala sa pagsa-selfie. Tumayo si Miguel, lumapit sa bintana at tanaw sa dilim. Nakita niya ang anino ni Lian na tumatakbo. Huhulihin din kita, Lian, bulong ni Miguel sa hangin. Kung nagpapanggap ka lang, o kung totoo pa rin ang lasa ng pagmamahal na niluto mo. Dumadagundong ang malakas na tugtog sa buong mansyon. Ang dating tahimik na tahanan ni Lian ay naging isang magarang disco bar. Nagkalat ang mga mamahaling sasakyan sa labas, at ang garden ay puno ng mga bisitang naka-cocktail dress at suit,
humahalakhak habang humihigop ng champagne. Si Lian. Nakasuot siya ng isang manipis na puting uniform na ipinasuot sa kanya ni Sabrina. Sobrang sikip nito at medyo maiksi. Bagay na nagpapailang sa kanya. Bilisan mo dyan, sigaw ni Sabrina na ngayoy kumikinang sa kanyang sequin dress. Uwi na si Mister. Go! Kailangan niya ng wine! Don't be so slow! Para kang pagong! Nagmamadaling kinuha ni Lian ang tray na may lamang mamahaling red wine at mga kristal na baso. Mabigat ito. Nanginginig ang kanyang mga braso sa pagod dahil kanina pa siya utos-utusan pero kailangan niyang tiisin. Habang naglalakad si Lian sa gitna ng pool area, napansin niya ang isang matandang lalaki, si Mr. Go, ang VIP guest. Nakatingin ito sa kanya ng maigi, nakakunot ang noo. Hija, tawag ni Mister. Gunang makalapit si Lian. Parang pamilyar ka. Ikaw ba yung anak ni... Hindi na natapos ni Mr. Go ang sasabihin dahil sa isang iglap, naramdaman ni Lian na may pumatid sa kanyang paa. Isang takong ng sapatos. Mabilis. Sadya. Nawalan ng balanse si Lian. Bumagal ang ikot ng mundo. Naramdaman niya ang pagtilapon ng tray mula sa kanyang kamay. Kasunod nito ang sunod-sunod na tunog ng pagkabasag ng kristal sa semento at ang lamig ng red wine na bumuhos sa kanyang damit. Oh my God! Tili ni Sabrina na umalingaw-ngaw sa buong garden, sa pause sa tugtog. Tanga ka talaga! Look what you did to Mr. Go's shoes! Napatigil ang musika. Lahat ng mata ay nakatuon kay Lian. Basang-basa siya. Ang pulang alak ay gumuhit sa kanyang puting uniform, parang dugo. Pero ang mas masahol pa, dahil basa at manipis ang tela, bumakat ang kanyang panloob at ang kurba ng kanyang katawan. Nagsimulang magbulungan ang mga lalaking bisita. Ang ilan ay pasimpleng tumatawa. Ang iba ay hayagang tumitingin sa kanyang dibdib nang may malisyosong ngiti. Sorry po, paulit-ulit na sabi ni Lian habang nanginginig sa lamig at hiya. Sinubukan niyang takpan ang sarili gamit ang braso, pero wala siyang mataguan. Gusto na niyang lamunin ng lupa. Lumapit si Cassandra, handa na sanang sampalin o kaladkarin si Lian palabas para lalo pang ipahiya. Wala ka talagang silbi. Pinalaki ka namang... Tama na. Isang baritonong boses ang pumutol sa litanya ni Cassandra. Nahawi ang mga tao. Naglakad palapit si Miguel. Seryoso ang muka, nag-aalab ang mga mata. Hindi siya nakatingin sa basag na baso o kay Mr. Go. Nakapako ang tingin niya sa mga lalaking nambabastos ng tingin kay Lian. Akala ni Lian ay sisigawan siya ni Miguel. Napapikit siya, hinihintay ang sermon. Pero narinig niya ang kaluskos ng tela. Pagmulat niya, naramdaman niya ang isang mainit at mabigat na bagay na pumatong sa kanyang balikat. Hinubad ni Miguel ang kanyang mamahaling itim na coat at ibinalot ito kay Lian. Mabilis niyang isinara ang butones nito sa harap para matakpan ang basang katawan ng dalaga. Amoy na amoy ni Lian ang pabango ni Miguel, musk at sandalwood. Ang init ng katawan nito na naiwan sa coat ay parang yakap na pumawi sa lamig ng gabi. Natahimik si Sabrina, natahimik si Cassandra. Tumingin si Miguel sa paligid. Ang kanyang mga mata ay naghahamon. Tapos na ang palabas. Enjoy the party, sabi niya sa mga bisita. Pero ang tono ay parang nagpapalayas. Pagkatapos, binalingan niya si Lian. Hinawakan niya ito sa braso. Hindi mahigpit para saktan, pero sapat para hindi makawala. Sumunod ka sa akin, utos ni Miguel. Ang boses niya ay mababa, paos, at puno ng emosyong hindi maintindihan ni Lian. Galit ba o selos? Hinila siya ni Miguel palayo sa garden, papasok sa mansyon, paakyat sa hagdan. Rinig na rinig ang yabag ng kanilang mga paa sa kahoy na sahig. Bawat hakbang ay palapit ng palapit sa kanyang kwarto. Nang makapasok sila sa kwarto ni Miguel, padabog niyang isinara ang pinto at nilak ito. Napabugtong hininga si Lian, nakasandal sa pinto. Habang si Miguel ay nakatayo sa harap niya, hinihingal, basa ng pawis ang noo, at nakatitig sa kanya na parang kakainin siya na ng buhay. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay mas nakabibingi kaysa sa ingay ng party sa labas. Nakatitig si Miguel kay Lian.
Ang dibdib ng binata ay bumababa taas. Halatang pinipigilan ang pagsabog ng damdamin. Unti-unti, humakbang siya palapit kay Lian. Sa bawat hakbang niya, umaatras naman ang dalaga hanggang sa maramdaman ni Lian ang malamig na dingding sa kanyang likuran. Wala na siyang matatakbuhan. Bakit, Lian? Basag ang boses na tanong ni Miguel. Wala na ang galit. Napalitan ito ng purong sakit. Bakit kailangan mong magpanggap na api? Bakit kailangan mong magpaalila? Kulang pa ba ang ibinigay sa'yo ng matandang ipinalit mo sa akin? Natigilan si Lian. Kumunot ang kanyang noo, nalilito sa narinig. Anong matanda? Miguel, anong pinagsasabi mo? Napatawa ng mapakla si Miguel. Hinampas niya ang palad sa dingding. Sa gilid ng ulo ni Lian, napapikit ang dalaga sa gulat. Huwag mo akong mamaang-maangan. Sigaw ni Miguel garalgalang boses. Nabasa ko ang sulat mo. Sabi mo, pagod ka na sa hirap. Sabi mo, gusto mo ng buhay na komportable na hindi ko kayang ibigay. Sabi ni Tita Cassandra, sumama ka sa isang foreigner na mayaman. Iniwan mo ako nung panahong kailangan kita. Para bang binuhusan ng malamig na tubig si Lian. Sulat? Foreigner? Wala siyang isinulat na ganoon. Ang natatandaan niya, si Cassandra ang nagsabi sa kanya na may nabuntis na iba si Miguel sa Maynila at ayaw na nito sa kanya. Hindi totoo yan, no? Bulong ni Lian, tumutulo na ang luha. Tumingin siya sa mga mata ni Miguel, nagmamakaawang maniwala ito. Wala akong ibang lalaki, Migs. Sinabi sa akin ni tita na ipinagtabuyan mo ako, na may iba ka na. Natigilan si Miguel. Nagtama ang kanilang mga mata. Parehong puno ng sakit, parehong biktima ng isang malaking kasinungalingan. Sa isang saglit, parang gusto nang maniwala ni Miguel. Gusto niyang haplusin ang mukha ni Lian. Punasan ang mga luha nito. Dahan-dahang inangat ni Miguel ang kanyang kamay, akmang hahawakan ng pisngi ni Lian. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng kuryente, puno ng kilig na may halong pait. Pero biglang kumidlat ng malakas sa labas. Ang liwanag ay tumama sa mukha ni Miguel at bumalik ang kanyang pagdududa. Sinungaling! Bulong ni Miguel. Binawi ang kamay. Magaling ka talagang umarte. Mana ka sa madrasa mo. Ang salitang yun ay parang sampal kay Lian. Hindi na niya kaya. Ang sakit, ang pagod, ang kahihiyan. Sobra na. Kung ayaw mong maniwala, di huwag. Sigaw ni Lian. Sa unang pagkakataon, lumaban siya. Tinulak niya si Miguel ng buong lakas at binuksan ang pinto. Tumakbo si Lian palabas. Hindi siya dumaan sa party. Tumakbo siya sa likod bahay. Suot pa rin ang malaking coat ni Miguel na nakabalot sa kanyang basang katawan. Bumuhos ang ulan. Malakas, walang awa. Hinayaan ni Lian na mabasa siya. Tumakbo siya hanggang sa makarating siya sa dulo ng lupa. Sa ilalim ng matandang puno ng acacia kung saan nakahimlay ang kanyang ama. Ang sementadong puntod ay basa at malamig. Napaluhod si Lian sa putik. Papa, hagulgol niya. Papa, ayoko na. Hirap na ako. Tulungan mo naman ako. Nangangatog sa lamig, kinuha ni Lian mula sa bulsa ng kanyang suot na shorts, ang kanyang sirang Walkman at ang headphones. Alam niyang sira ito. Alam niyang walang tutunog. Pero ito lang ang koneksyon niya sa ama. Isinuot niya ang headphones sa kanyang tainga, pumikit, at nag-imagine na naririnig niya ang boses ng ama na naghehele sa kanya. Sa di kalayuan, nakatayo si Miguel. Nakasilong siya sa ilalim ng payong, pero hindi siya lumalapit. Nakatingin lang siya sa babaeng nakaluhod sa ulan, na parang batang paslit na naghahanap ng kakampi. Nakita ni Miguel kung paano yumanig ang balikat ni Lian sa bawat iyak. Nakita niya kung paano nito yakapin ang sarili gamit ang coat niya. Lian? Bulong ni Miguel. Lalapit na sana siya. Ang puso niya ay sumisigaw na tama na ang galit. Mahal mo pa siya. Pero bago pa siya makahakbang, nakita niyang unti-unting tumagilid si Lian. Walang sigaw, walang drama. Basta na lang itong bumagsak sa maputik na lupa, walang malay. Lian! Binitawan ni Miguel ang payong. Tumakbo siya ng mabilis, hindi ininda ang putik na tumatalsik sa kanyang pantalon.
Dumula siya paluhod sa tabi ni Lian at inangat ang ulo nito. Maputla si Lian. Napakainit ng balat nito kahit na umuulan. Mataas ang lagnat. Lian, gumising ka. Shit! Mura ni Miguel sa takot. Niyakap niya ng mahigpit ang dalaga. Pilit na ibinabahagi ang init ng kanyang katawan. Sa gitna ng malakas na ulan at kulog, doon na-realize ni Miguel ang isang bagay. Balewala ang galit, balewala ang nakaraan. Hindi niya kayang mawala si Lian. Binuhat niya ito ng pangkasal, tinakbo pabalik sa mansyon, habang ang sirang headphones ay naiwan na nakabitin sa leeg ni Lian, ang kaisa-isang saksi sa katotohanang hindi pa naririnig. Pabalyang binuksan ni Miguel ang pinto ng kanyang kwarto, gamit ang kanyang paa habang buhat-buhat ang walang malay na si Lian. Basa silang dalawa at ang tubig mula sa kanilang mga damit ay tumutulo sa makintab na sahig. Manang, kumuha kayo ng tuwalya at alkohol. Bilisan nyo. Sigaw ni Miguel. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong hallway. Inihiga niya si Lian sa kanyang malaking kama. Sa mismong kama na ipinagdamot niya rito kanina, nanginginig ang katawan ni Lian dahil sa ginaw at taas ng lagnat. Ang mapuputla nitong labi ay nangingiwi sa sakit. Agad na dumating ang isang katulong, dala ang mga gamit. Akmang lalapit ito para bihisan si Lian, pero pinigil siya ni Miguel. Tiningnan niya ang basang uniform ni Lian na nakadikit sa katawan nito. Naalala niya kung paano ito binastos ng mga lalaki kanina sa party. Akin na yan. Ako na, utos ni Miguel. Kinuha niya ang palanggana ng maligamgam na tubig at tuwalya. Lumabas na kayo at huwag niyo kaming istorbohin. Nang masarado ang pinto, namayani ang katahimikan. Tanging ang tunog ng malakas na ulan sa bintana at ang mabigat na paghinga ni Lian ang maririnig. Kumuha si Miguel ng isang malinis at maluwang na t-shirt mula sa kanyang cabinet. Sa loob ng kwartong iyon, tinanggal niya ang basang coat at uniform ni Lian ng buong pag-iingat. Tila ba isa itong babasaging porselana. Pikit mata niyang isinuot ang tuyong damit sa dalaga. Isang senyales ng respeto. Walang mali siya, puro pag-aalala lang. Nang mapalitan na niya ito, nagsimula siyang punasan ang noo, leeg, at braso ni Lian gamit ang basang bimpo. Habang pinupunasan niya ang braso ni Lian, napahinto si Miguel. Sa liwanag ng lampshade, nakita niya ang mga pasa sa braso ng dalaga. May luma, may bago. May bakas din ng paso sa kamay. Ang paso na nakuha niya sa pagluluto ng sinigang. Kumirot ang puso ni Miguel. Ito ba ang buhay ng isang babaeng nagpakasarap sa pera? Tanong niya sa sarili. Ang mga kamay ni Lian ay magaspang, puno ng kalyo. Hindi ito kamay ng isang donya. Ito ay kamay ng isang taong lumaban sa hirap. Migs! Napatingin si Miguel sa mukha ni Lian. Nakapikit ito, pero nagsasalita sa gitna ng deliryo. Migs, huwag. Huwag mo akong iwan. Bulong ni Lian habang tumutulo ang luha sa gilid ng mata nito. Hindi ko ginusto to. Parang tinunaw ang yelong bumabalot sa puso ni Miguel sa narinig niya. Ang galit na inalagaan niya ng 5 taon ay biglang naglaho. Napalitan ng isang matinding awa at pagmamahal na pilit niyang ibinabaon. Yumuko si Miguel at dahan-dahang hinalikan ang noo ni Lian. Mainit pa rin ito, pero hindi na sing-init ng kanina. Isang halik na puno ng pagsisisi, puno ng pangako. Shh! Tahan na! Bulong ni Miguel. Ang kanyang labi ay halos dumikit sa taingan ng dalaga. Nandito na ako. Hindi na kita iiwan. Pangako. Dahan-dahang kumalma ang paghinga ni Lian. Humigpit ang hawak ng dalaga sa kamay ni Miguel. Tila ba ito ang kanyang lifeline sa gitna ng bagyo. Hindi inalis ni Miguel ang kanyang kamay. Sa halip, hinaplos-haplos niya ang likod ng palad nito. Gamit ang kanyang hinlalaki, isang galaw na nakakapagpakalma. Isang galaw na ginagawa lang ng taong nagmamahal. Umupo si Miguel sa sahig, sa tabi ng kama. Hindi siya umalis sa pwestong yon buong magdamag. Binantayan niya ang bawat paghinga ni Lian, pinalitan ang bimpo sa noo nito tuwing iinit, at binubulong ang pangalan nito tuwing aatakehin ng masamang panaginip. Lumipas ang gabi. Tumigil na ang ulan
at sumilip ang haring araw. Nagising si Lian dahil sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Masakit pa rin ang ulo niya at mabigat ang katawan, pero wala na ang ginaw. Iminulat niya ang kanyang mga mata at ang unang bumungad sa kanya ay ang puting kisame ng kwarto ni Miguel. Nagtaka siya. Bakit ako nandito? Akmang gagalaw siya nang maramdaman niyang may mabigat na bagay sa kanyang kanang kamay. Dahan-dahan siyang lumingon, natigilan siya at napaluha sa nakita. Si Miguel, nakatulog ito nang nakaupo sa sahig. Ang ulo ay nakapatong sa gilid ng kutsyon, malapit sa bewang ni Lian. Mukhang pagod na pagod ito, magulo ang buhok at may tumubong konting bigote sa mukha. Pero ang mas nakaagaw ng pansin ni Lian ay ang kanilang mga kamay. Mahigpit na hawak ni Miguel ang kamay niya. Kahit tulog, ayaw nitong bumitaw. Bumilis ang tibok ng puso ni Lian. Kilig. Halu-halong emosyon. Gusto niyang haplusin ang buhok ni Miguel. Gusto niyang gisingin ito at sabihing mahal pa rin kita. Dahan-dahang inangat ni Lian ang kanyang libreng kamay para hawiin ang buhok na tumatakip sa mata ni Miguel. Ilang pulgada na lang. Biglang bumukas ang pinto ng malakas. Napabalikwas si Lian at mabilis na binawi ang kanyang kamay. Ang puso niya ay halos lumabas sa dibdib sa gulat. Nakatayo sa may pintuan si Sabrina. Nanlaki ang mga mata nito. Ang mukha ay namumula sa matinding galit. At ang kanyang bibig ay nakaawang sa gulat habang nakatingin sa magkahawak na kamay ni Miguel at Lian. Walang hiya ka, tili ni Sabrina. Ang boses nito ay matinis at masakit sa tainga. Inaahas mo ang boyfriend ko sa sarili niyang bahay. Nagising si Miguel. Medyo groggy pa siya. Pero nang makita niya si Sabrina na susugod palapit sa kama para sabunutan si Lian, mabilis pa sa 4:00 na nawala ang antok niya. Tumayo agad si Miguel at hinarang ang kanyang katawan sa pagitan ni Lian at nang nagwawalang si Sabrina. Sabrina, stop it! Sigaw ni Miguel. Ang boses ay mababa, pero punong-puno ng babala. Hinawakan niya ang pulso ni Sabrina bago pa man dumapo ang palad nito sa mukha ni Lian. Bitawan mo ako, Migs! Nagpupumiglas na sigaw ni Sabrina, umiiyak sa galit. Look at her. Look at that basahan. Bakit siya nakahiga sa kama mo? At suot pa niya ang t-shirt mo. My God, kadiri kayo. Nakatunganga lang si Lian sa kama, yakap-yakap ang sarili. Gusto niyang magpaliwanag, pero walang lumalabas na boses sa lalamunan niya. Ang hiya ay parang kumot na bumabalot sa kanya. May sakit siya, Sabrina, mariing sabi ni Miguel. Binitawan niya ang kamay ni Sabrina at tinulak ito nang bahagya palayo sa kama. Ang titig niya ay seryoso. Walang bahid ng pagbibiro. Nilagnat siya kagabi dahil sa kapabayaan niyo sa party. Wala kang karapatang saktan siya. So kasalanan ko pa? Singal ni Sabrina na halos pumutok na ang ugat sa leeg sa galit. She's just a maid, Migs. Dapat sa bodega yan natutulog kasama ng mga daga. Bakit kailangan mong magpakahiro para sa babaeng yan? Don't tell me. May gusto ka pa sa kanya? Tumahimik ang buong kwarto. Kinabahan si Lian. Napahawak siya ng mahigpit sa kumot. Eto na ba? Aaminin na ba ni Miguel? Pero nanatiling kalmado si Miguel. Tiningnan niya si Sabrina mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Tao siya, Sabrina. Hindi hayop. Sagot ni Miguel ng diretsyo. At sa pamamahay na ito, ako ang masusunod kung sino ang tutulungan ko at kung sino ang palalabasin ko. Now, get out. Natigilan si Sabrina. Hindi siya sanay na tinatanggihan o pinapalayas. Napahiya siya ng husto. Padabog siyang tumalikod. Ang mga takong ng kanyang sapatos ay lumilikha ng matutunog na yabag sa sahig habang nagmamartsang palabas. Isinara ni Sabrina ang pinto ng pagkalakas-lakas na naging dahilan para umalog ang mga picture frames sa dingding. Nakahinga ng maluwag si Lian na wala ang dragon. Humarap ulit si Miguel sa kanya. Nawala ang tapang sa mukha nito at napalitan ng pag-aalala. Umupo siya sa gilid ng kama at ipinatong ang likod ng kanyang palad sa noo at leeg ni Lian para tignan ang temperatura nito. Wala na ang lagnat mo, sabi ni Miguel.
At napansin ni Lian ang bahagyang pagngiti ng mga mata nito. Pero kailangan mo pa ring magpahinga. Dito ka muna. Pero Sir Miguel, magagalit po si Tita Cassandra. Mahinang tutol ni Lian, bagamat ang totoo ay ayaw niyang umalis sa tabi nito. Hayaan mo silang magalit, sagot ni Miguel habang inaayos ang kumot sa balikat ni Lian. Simula ngayon, wala nang mananakit sa'yo dito. Sagot kita. Sa mga salitang yon, parang tinunaw ang lahat ng takot sa puso ni Lian. Sagot kita. 2 simpleng salita. Pero para sa kanya, ito na ang pinakamagandang pangako sa mundo. Tanghali na nang makalabas si Lian sa mansyon. Medyo hilo pa siya, pero pinilit niyang bumangon. Hindi siya pwedeng magbuhay reyna habang si Miguel ang nagtatrabaho. Dala ang isang platong kanin at pritong isda na itinabi niya mula sa tirang almusal. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa likod bahay, malapit sa may pader na puno ng gumamela. May hinihintay siya at hindi siya nabigo. Sa siwang ng gate, nakita niya ang isang pares ng matang nanlilisik sa gutom at takot. Tito Nardo! Bulong ni Lian. Mabilis niyang binuksan ang maliit na gate. Pumasok ang isang matandang lalaki. Marungis, punit-punit ang damit at amoy araw. Ito si Tito Nardo, ang kapatid ng kanyang ama na nawala sa sarili mula nang mamatay ang kapatid nito. Kain po, dali. Pag-alo ni Lian habang inaabot ang plato. Parang batang gutom na sinunggaban ni Nardo ang pagkain. Nagkamay ito. Subo ng subo. Habang lumilingalinga sa paligid na parang takot na takot mahuli. Habang pinapanood ito ni Lian na may halong awa, hindi niya napansin na nakatayo na pala si Miguel sa veranda sa itaas. Nakatanaw sa kanila. Akala ni Miguel noong una ay isang pulubi o magnanakaw ang pinapapasok ni Lian. Aakmang sisigaw na sana siya para tumawag ng guard, pero natigilan siya nang makita niya kung paano punasan ni Lian ang dumi sa mukha ng matanda gamit ang sarili nitong panyo. Walang pandidiri, puro pagmamahal. Kung pera lang ang habol niya, bakit siya mag-aaksaya ng panahon sa taong walang maibibigay sa kanya? Tanong ni Miguel sa sarili. Bumaba si Miguel at lumapit sa garden. Ang tunog ng kanyang paglakad sa damuhan ay nakatawag sa pansin ni Nardo. Napahinto sa pagnguya si Nardo. Nanlaki ang mga mata nito nang makita si Miguel. Binitawan nito ang plato at umatras. Nanginginig ang buong katawan habang nakaturo kay Miguel. Sir Miguel, huwag po. Huwag niyo siyang sasaktan. Mabilis na hinarang ni Lian ang sarili sa harap ng tiyuhin. Hindi po siya masama. Tito ko po siya. Huminto si Miguel. Tinitigan niya ang matanda. Pamilyar ito. Tito Nardo? Tanong ni Miguel. Medyo hindi makapaniwala. Dati, ang lalaking ito ang masayahing tito na laging nagbibigay sa kanya ng tips kung paano ligawan si Lian. Ngayon, para na itong multo ng nakaraan. Imbes na tumakbo, biglang lumapit si Nardo kay Miguel. Naging seryoso ang mukha nito, parang biglang luminaw ang isip. Hinawakan ni Nardo ang braso ni Miguel gamit ang maduming kamay. Hindi nagpumigla si Miguel. Mig! Pilit na bigkas ni Nardo. Garalgal ang boses na parang kalawang na bakal. May dinukot si Nardo sa kanyang bulsa. Isang bagay na maliit at balot sa makintab na foil. Dahan-dahan niya itong inilagay sa palad ni Miguel. Isang flat tops. Tunaw na at luma na ang balot. Natigilan si Miguel. Bumaha ang alaala. Dati, tuwing dadalaw siya kay Lian, lagi siyang may dalang isang bag ng flat tops para kay Tito Nardo bilang suhol. Naalala mo ako. Bulong ni Miguel at isang kirot ang naramdaman niya sa dibdib. Pero hindi pa tapos si Nardo. Matapos ibigay ang candy, nagsimula siyang sumenyas ng mabilis. Gumuhit siya ng hugis parisukat sa hangin gamit ang kanyang mga daliri. Paulit-ulit. Parisukat. Tapos itinuro niya ang kanyang tainga. Tapos itinuro niya ang lupa sa ilalim ng puno ng mangga. Kahon. Tainga. Lupa. Napakunot noo si Miguel. Anong ibig mong sabihin? Baboses. Lalupa. Pautal-utal na sabi ni Nardo habang nanlalaki ang mata sa takot. Biglang bumukas ang sliding door ng mansyon. Lumabas si Cassandra na nakapayong kahit hindi umuulan. Nang makita niya si Nardo,
Para siyang nakakita ng demonyo. Sinong nagpapasok sa baliw na yan? Tili ni Cassandra na halos mabitawan ng payong. Guard! Guard! Palayasin niyo yan! Baka manakit yan! Sa narinig na boses ni Cassandra, nagpanik si Nardo. Nagsimula siyang manginig sa takot, tinakpan ang kanyang mga tainga at sumiksik sa likod ni Lian. Aswang! Aswang! Bulong nito habang nakatingin kay Cassandra. Tita, sandali lang. Kumakain pa siya. Pagmamakaawa ni Lian. Wala akong pakialam. Sigaw ni Cassandra. At sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel ang tunay na takot sa mukha ng madrasta. Hindi takot na masaktan, kundi takot na mabuking. Layuan niyo ang pamilya ko. Ikaw na matanda ka. Huwag ka nang babalik dito. Dahil sa taranta, tumakbo si Nardo palabas ng gate. Iniwan ang kalahating plato ng pagkain. Tito Nardo! Sigaw ni Lian akmang hahabol, pero pinigil siya ni Miguel. Nakatitig si Miguel kay Cassandra. Napansin niya ang pamumutla nito at ang panginginig ng kamay na may hawak na payong. Bakit parang takot na takot ka sa kanya, Tita Cassandra? Tanong ni Miguel. Ang boses niya ay kalmado, pero may talim. Isang ulyanin na matanda lang yon. May sakit yan sa utak, Migs. Depensa agad ni Cassandra, habang pinupunasan ang pawis sa noo kahit mahangin naman. Baka kung ano pang gawin sa atin. You know, safety first. Mabilis na pumasok si Cassandra sa loob ng bahay, halatang umiiwas sa usapan. Naiwan si Miguel sa garden, hawak ang tunaw na flat top sa kanyang palad. Tumingin siya sa puno ng mangga kung saan nakaturo kanina si Nardo. Kahon, tainga, lupa. May hindi tama. At desidido siyang alamin kung ano yon. Lian, tawag ni Miguel nang hindi lumilingon. Bihisan mo ang sarili mo. Sasama ka sa akin sa opisina bukas. Simula ngayon, hindi ka nahihiwalay sa paningin ko. Tahimik ang biyahe nila papunta sa opisina ni Miguel. Si Lian ay nakaupo sa passenger seat, nakatingin lang sa labas ng bintana, nahihiyang gumalaw. Suot niya ang isang simpleng bestida na ipinahiram sa kanya ni Manang. Pero pakiramdam niya ay hindi siya nababagay sa loob ng mamahaling kotse ni Miguel. Pasulyap-sulyap si Miguel sa kanya habang nagdadrive. Napansin niya ang mga kamay ni Lian na nakapatong sa kandungan nito. Magaspang, may kalyo sa palad, at ang mga kuko ay hindi perpektong napinturahan. Napansin din niya ang luma nitong rubber shoes na medyo pudpod na ang swelas. Wala sa itsura ni Lian ang bakas ng karangyaan. Wala ang alahas, ang branded na bag, o ang ugaling maarte ng isang babaeng nasanay sa pera. Ang nakikita niya ay ang parehong simpleng babae na minahal niya 5 taon na ang nakalipas. Pagdating sa opisina, isang malaking glass building sa Makati, pinaupo muna siya ni Miguel sa isang sofa sa loob ng kanyang executive office. Diyan ka lang, sabi ni Miguel. Huwag kang alis, may meeting lang ako. Iniwan siyang mag-isa ni Miguel sa malawak na opisina. Namangha si Lian sa ganda ng view mula sa floor-to-ceiling na bintana. Tanaw niya ang buong syudad. Ito na pala ang mundo mo ngayon, Migs, bulong niya sa sarili. At nakaramdam siya ng bahagyang lungkot. Ang layo na talaga nila sa isa't isa. Pero hindi meeting ang pinuntahan ni Miguel. Dumiretso siya sa cubicle ng kanyang pinagkakatiwalaang private investigator, si Marco. Marco, may ipapahanap ako sa'yo, sabi ni Miguel. Seryoso ang boses. Ibinigay niya ang pangalan ni Lian at ang address. Gusto kong malaman ang lahat ng ginawa niya sa nakalipas na 5 taon. Saan siya nagtrabaho? Sino ang mga naging nobyo niya? At higit sa lahat, gusto kong makita ang mukha ng matandang foreigner na kinasama niya. Copy, boss, sagot ni Marco, at agad na nagsimulang mag-type sa kanyang keyboard. Habang naghihintay, bumalik si Miguel sa opisina niya at nakita si Lian na nakatayo malapit sa kanyang bookshelf. May hawak itong isang libro, isang luma at kupas na kopya ng The Little Prince. Paborito mo pa rin pala to, mahinang sabi ni Lian nang hindi lumilingon. Natigilan si Miguel. Iyon ang librong ibinigay sa kanya ni Lian noong ika-18 birthday niya. Itinago niya ito sa lahat ng paglipat niya ng bahay at opisina. Bakit nandito ka pa? Tanong ni Miguel. Sinusubukang ibalik ang lamig sa kanyang boses pero nabigo siya.
Humarap si Lian. Dahil may utang ako sa'yo. Di ba? Sagot nito. At may bahid ng pait sa ngiti. Hanggat hindi ko nababayaran yon, sa'yo ang buhay ko. Bago pa makasagot si Miguel, tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Si Marco. Boss, may resulta na ako. Mabilis na pinindot ni Miguel ang speakerphone. Go ahead. Boss, chinek ko lahat. Walang foreigner. Diretsong sabi ni Marco. Walang record na umalis ng bansa si Eliana Gutierrez at wala siyang naging nobyo sa nakalipas na 5 taon. Ang tanging record na nakita ko ay ang employment history niya. Kumunot ang noo ni Miguel. Employment history? Opo, boss. 2 taon siyang nagtrabaho bilang mananahi sa isang pabrika sa Taytay. Rate, minimum wage. Pagkatapos noon, nag-sideline siya bilang tagalinis sa isang karinderya sa Pasig. At nitong huling taon, nag-alaga siya ng isang matandang may sakit kapalit ng libreng pagkain at tirahan. Bawat salitang binitiwan ni Marco ay parang suntok sa sikmura ni Miguel. Nanlamig ang buong katawan niya. Nakatayo si Lian sa di kalayuan, naririnig ang lahat. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Miguel mula sa pagdududa, naging gulat, at nauwi sa matinding pagsisisi. Teka, baka may mali sa record mo, Marco. Yung utang sa bangko? Saan galing yon? Naguguluhang tanong ni Miguel. Yun po. Ang utang ay hindi sa kanya, boss. Kay Cassandra Villanueva, puro credit card debt, pambili ng mga alahas, bag, at pang-online casino. Katahimikan. Parang bombang sumabog sa loob ng opisina ang katotohanan. Si Lian, hindi siya nagpakasarap. Nagpakahirap siya. Nagtiis. Si Cassandra, nagsinungaling ito. Niloko siya nito. Dahan-dahang ibinaba ni Miguel ang telepono. Hindi siya makatingin kay Lian. Ang bigat ng kasalanan ay biglang dumagan sa kanyang balikat. 5 taon. 5 taon niyang kinamuhian, hinusgahan, at sinaktan ng babaeng wala palang ibang ginawa, kundi ang mahalin siya at mabuhay ng marangal. Miguel! Mahinang tawag ni Lian. Nag-angat ng tingin si Miguel. Ang mga mata niya ay namumula. Puno ng luhang pinipigilan. Gusto niyang humingi ng tawad, gusto niyang lumuhod, pero walang salitang lumalabas sa bibig niya. Sa halip, tumayo siya, lumabas ng opisina ng hindi nagsasalita, at iniwan si Lian na mag-isa. Pumunta si Miguel sa rooftop ng building. Sumandal siya sa railings at hinayaan ang malakas na hangin na hampasin ang kanyang muka. Tanga ka, Miguel. Tanga ka. Habang nasa rooftop siya, pumasok naman ang assistant ni Miguel sa opisina para mag-abot ng kape. Nakita niya si Lian na nakaupo lang. Hi, ma'am. Kape po, sabi ng assistant. Nga pala, pinabibigay ni sir. Baka daw po magutom kayo. Inabot nito ang isang paper bag. Pagbukas ni Lian, nakita niya ang isang box ng paborito niyang Chocomalos. Isang bagay na hindi niya nabibili dahil sa sobrang pagtitipid. Sa ibabaw ng box, may isang maliit na dilaw na sticky note. Walang nakasulat. Isang simpleng drawing lang ng malungkot na mukha. Napaiyak si Lian pero ngayon, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas. Pagkatapos ng 5 taon, nagsisimula ng maniwala ulit sa kanya si Miguel. Pag-uwi nila sa bahay, ang katahimikan sa loob ng kotse ay hindi na nakakailang. Iba na ito. May bigat, pero hindi na galit. Para itong isang mahabang paghinga bago ang isang mahalagang usapan na pareho nilang hindi alam kung paano sisimulan. Nang makapasok sila sa mansyon, madilim na at tulog na ang lahat. Akmang aakyat na si Miguel sa kanyang kwarto nang pigilan siya ng mahinang boses ni Lian. "Ma Miguel!" Huminto si Miguel sa hagdanan at lumingon. Nakatayo si Lian sa ibaba, yakap-yakap ang sarili. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Bakit? Tanong ni Miguel. Ang boses ay mita din ay mas malambing na ngayon. Yung Walkman ko, sabi ni Lian, halos pabulong. Nasira noong gabing yon, hindi na tumutunog. Baka pwede mo namang tingnan. Alam kong magaling ka sa mga ganyan dati. Sa halip na sumagot,
Bumaba ulit si Miguel sa hagdan. Hindi siya ngumiti. Pero ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing oo naman. Nasaan? Tanong niya. Mabilis na tumakbo si Lian sa bodega at bumalik dala ang luma niyang Walkman. Pumunta sila sa malaking dining table. Binuksan ni Miguel ang isang maliit na ilaw sa mesa na lumikha ng isang maliit at pribadong espasyo para sa kanilang dalawa sa gitna ng kadiliman ng bahay. Naupo sila ng magkatabi. Kinuha ni Miguel ang Walkman at sinuri ito. Luma na to sabi ni Miguel, pero may ngiti sa kanyang boses. Saan mo pa nakuha to? Kay Papa, sagot ni Lian. Regalo niya bago siya mawala. Diyan niya nilagay ang mga bilin niya. Natigilan si Miguel. Tumingin siya sa cassette tape na nasa loob. Nakita niya ang sulat kamay sa maliit na label. Medyo nabura na pero nababasa pa rin. Para sa pinakamamahal kong anak, sa araw ng paghuhukom. Hindi na nagtanong si Miguel. Kumuha siya ng maliit na screwdriver at nagsimulang buksan ang takip ng Walkman. Habang nag-aayos si Miguel, hindi na malaya ni Lian na napapalapit na pala siya ng husto. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit na. Ang kanilang mga ulo ay magkalapit habang pareho silang nakatutok sa maliliit na tornilyo. Naamoy ni Lian ang pamilyar na pabango ni Miguel at naamoy naman ni Miguel ang banayad na amoy ng buko pandan shampoo mula sa buhok ni Lian. Pipakiabot ng flashlight ng cellphone mo, utos ni Miguel. Ang boses ay medyo paos. Kinapanilian ang cellphone sa kanyang bulsa. Sa pag-abot niya nito kay Miguel, nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang kislap ng kuryente ang gumapang sa kanilang mga braso. Pareho silang natigilan. Nag-angat sila ng tingin. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, nagkatitigan sila ng walang galit, walang pagdududa. Tanging niyang anino na lang ng nakaraan at ang kislap ng isang pag-ibig na hindi kailanman namatay. Dahan-dahang inilapit ni Miguel ang kanyang mukha. Biglang may umalingasaw na kakaibang amoy. Isang pamilyar na amoy ang biglang pumasok sa kanilang ilong. Amoy ng nasusunog na tela. Sunog! Sabay nilang sabi. Mabilis na tumayo si Miguel. Dito ka lang! Utos niya kay Lian at mabilis na tumakbo papuntang kusina kung saan nanggagaling ang amoy. Naiwan si Lian sa mesa. Ang puso ay kumakabog sa takot at sa naudlot na sandali. Sinundan niya ng tingin si Miguel. Mula sa kusina, narinig niya ang boses ni Cassandra. Nako, sorry. Nakatulog ako. Nasusunog na pala yung basahan sa ibabaw ng toaster. Nagkaroon ng kaunting komosyon. Ang tunog ng tubig na ibinubuhos. Ang tunog ng bintanang binubuksan. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Miguel sa dining area. Medyo may uling sa pisngi. Okay na, sabi ni Miguel. Basahan lang. Ligtas na tayo. Nakahinga ng maluwag si Lian. Ngumiti siya. Salamat. Bumalik sila sa mesa para ipagpatuloy ang pag-aayos. Pero pagtingin nila sa mesa, wala na roon ang Walkman at ang cassette tape. Nawala. Nagkatinginan sila. Parehong nanlaki ang mga mata. Sa isang iglap, alam na nila. Hindi aksidente ang sunog. Isa yung diversion. At habang abala sila sa pag-apula nito, may kumuha ng kaisa-isang ebidensya na maaring maglantad sa lahat ng kasinungalingan. Kinabukasan, ang mansyon ay binalot ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Alam ni Lian at Miguel kung sino ang kumuha ng Walkman pero wala silang pruweba. Si Cassandra naman ay umaktong parang walang nangyari. Maaga pa lang ay abala na ito sa pag-o-order ng mga bagong gamit online. Humahalakhak habang kausap ang delivery man sa telepono. Hindi pwedeng ganito, bulong ni Miguel habang nagkakape sila ni Lian sa kusina. Kailangan nating mahanap yon. Iyon na lang ang pag-asa mo, Lian. Pero saan natin hahanapin? Sagot ni Lian. Ang boses ay puno ng pag-aalala. For sure. Itinago na niya yon sa lugar na hindi natin mahahanap. Habang nag-uusap sila, pumasok si Cassandra sa kusina. May dalang isang brown envelope. Good morning, lovebirds, sabi nito sa isang nanunuyang tono. Tumayo ito sa harap ni Lian at ipinatong ang envelope sa mesa. Lian, darling, may regalo ako sa'yo. Nag-aalangang binuksan ni Lian ang envelope. Sa loob,
Nakita niya ang isang plane ticket at ilang mga dokumento na may picture niya. Ano to, tita? Tanong ni Lian. Kumakabog ang dibdib. Opportunity, iha. Sagot ni Cassandra. Ngumingiti ng matamis na parang ahas. Nahanapan kita ng trabaho sa Dubai. Domestic helper. Malaki ang sahod. Makakatulong ka ng husto kay Miguel para mabayaran ang utang mo. Nanlaki ang mga mata ni Lian. Dubai? Hindi. Mabilis na sagot ni Miguel, tumayo siya. Hindi aalis si Lian. Dito lang siya. At bakit hindi? Hamon ni Cassandra, tinaasa ng kilay si Miguel. Boss ka niya, di ba? Utos to, para mas mabilis siyang makabayad. Unless, may iba ka pang gustong ipabayad sa kanya? Bago pa makasagot si Miguel, inilabas ni Cassandra ang isa pang dokumento. At para masiguradong walang magiging problema sa agency, kumuha na rin ako ng medical certificate niya. Ibinigay niya ang papel kay Miguel. Tiningnan ito ni Miguel at nanlamig ang kanyang dugo. Psychological Evaluation Report. Patient, Eliana Gutierrez. Diagnosis, mild schizophrenia with auditory hallucinations. Anong kalokohan to? Galit na tanong ni Miguel. Hindi yan kalokohan, kalmadong sagot ni Cassandra. Matagal nang may problema sa pag-iisip si Lian. Di ba't kinakausap niya ang puntod ng tatay niya? Naririnig niya raw ang boses nito. Nag-aalala lang ako sa kapakanan niya, Migs. Baka kung ano ang gawin niya sa sarili niya o sa ibang tao. Sinungaling! Sigaw ni Lian, nanginginig sa galit. Wala akong sakit. Gawa-gawa mo lang yan. Kita mo na? Sabi ni Cassandra. Bumaling kay Miguel na may itsurang nag-aalala. Violent tendencies. Kailangan niyang magamot. Kailangan niyang mapalayo sa stress para sa ikabubuti niya to, Migs. Natahimik si Miguel. Hawak niya ang peking medical report. Alam niyang peke ito. Pero isa itong opisyal na dokumento na may pirma ng doktor. Isang perpektong patibong. Kung tututol siya, lalabas na kinukonsinti niya ang isang taong may sakit sa pag-iisip. Kung papayag siya, ipapatapon niya ang babaeng mahal niya sa ibang bansa. Migs, please. Pagmamakaawa ni Lian, ang mga mata ay puno ng luha at takot. Tumingin siya kay Miguel, naghahanap ng kasagutan, ng proteksyon. Naniniwala ka ba sa kanya? Naniniwala ka bang baliw ako? Ang tanong na yon ay parang punyal na sumaksak sa puso ni Miguel. Nakatitig siya kay Lian, sa mga mata nitong basang-basa, sa mukha nitong namumutla sa takot. Alam niya ang totoo, pero sa likod ni Lian, nakita niya ang nangisi ng tagumpay sa mga labi ni Cassandra. Biglang tumunog ang telepono sa sala. Sinagot ito ng isang katulong. Ma'am Cassandra, may pulis po sa labas. Hinahanap po kayo. Nagulat si Cassandra, pero mas nagulat si Lian at Miguel. Pulis? Pumasok ang dalawang pulis sa kusina. Good morning, ma'am. Kami po ay mula sa Women's and Children's Protection Desk. Sabi ng isang pulis babae. Nakatanggap po kami ng report tungkol sa isang Eliana Gutierrez. May nag-report po na siya ay endangered at kailangan ng agarang psychological intervention. Isasama po namin siya sa City Shelter for Assessment. Nanlamig ang buong katawan ni Lian. Ito na. Ito na ang katapusan. Hindi! Ayoko. Sigaw ni Lian, umatras siya at nagtago sa likod ni Miguel. Pasensya na po, ma'am. Pero kailangan naming sundin ang protocol, sabi ng pulis. Humarap ang mga pulis kay Lian. Akmang hahawakan na nila ito sa braso. Pero hinarang sila ni Miguel. Sandali, sabi niya. Tumingin siya kay Cassandra, tapos sa mga pulis. At sa huli, tumingin siya kay Lian. Sino ang nag-report? Hindi po namin pwedeng sabihin, sir. Confidential. Ngumisi si Cassandra. Hayaan mo na sila, Migs. Para sa kanya rin yan. Hinawakan ng mga pulis ang braso ni Lian. Bitawan niyo ako. Miguel! Gumuho na ang mundo ni Lian. Umiiyak siya habang pilit na kinakaladkad palabas ng kusina. Miguel, tulungan mo ako. Maniwala ka sa akin. Nakatayo lang si Miguel, hindi gumagalaw. Nakatingin lang siya habang unti-unting inilalayo sa kanya si Lian. Ang sigaw nito ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang dibdib pero wala siyang magawa.
Sa huling pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata bago tuluyang mailabas si Lian sa pinto. Nakita ni Miguel ang itsura ng isang taong tuluyang nawalan ng pag-asa. At sa sandaling iyon, alam ni Miguel na nagkamali siya. Dapat ay lumaban siya. Nang maisara ang pinto at mawala na ang mga anino ng pulis, tanging ang hagulgol na lang ni Lian na unti-unting humihina sa di kalayuan ang naiwan sa hangin. "Hi, salamat," sabi ni Cassandra. Umupo ito sa mesa at nagsali ng juice na parang walang nangyari. Tapos na ang problema. Pero nang tingnan niya si Miguel, nawala ang ngiti sa labi niya. Nakatayo pa rin si Miguel sa gitna ng kusina. Ang mga kamay niya ay nakakuyom ng mahigpit. Ang panga ay naninigas sa galit. At ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Hindi pa," bulong ni Miguel. "Ngayon pa lang magsisimula ang problema mo." Tumalikod siya at mabilis na umakyat sa kanyang kwarto. Padabog niyang isinara ang pinto, na naging dahilan para magulat si Cassandra. Sa loob ng kwarto, sinipa ni Miguel ang isang upuan. Napamura siya sa galit sa sarili. "Duwag ka! Bakit hinayaan mo silang kunin siya? Bakit hindi ka lumaban?" Nilabas niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Marco. "Marco, alamin mo kung saang city shelter dinala si Lian Gutierrez at gusto kong mag-background check ka sa doktor na pumirma sa medical report niya. Now." Habang naghihintay, hindi mapakali si Miguel. Naglakad-lakad siya sa loob ng kwarto, parang isang tigre na nakakulong sa hawla. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Cassandra na violent tendencies. Binuksan niya ang pinto ng kwarto ni Sabrina na noon ay abala sa pagpipinta ng kuko. "Nasaan ang mga gamit ni Lian?" tanong ni Miguel. "Tinapon na ni Mami sa labas, sa may basurahan." "Bakit?" Maarteng sagot ni Sabrina. Hindi na sumagot si Miguel. Mabilis siyang bumaba at lumabas ng bahay. Sa gilid ng gate, nakita niya ang isang itim na trash bag. Binuksan niya ito. Sa loob, nakita niya ang mga damit ni Lian, ang lumang litrato ng magulang nito at isang maliit, kulay rosas na diary. Kinuha niya ito. Bumalik siya sa kanyang kwarto, nilak ang pinto at umupo sa sahig. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat ang bawat pahina. Ang diary ni Lian ay puno ng sakit. Oktubre 12, birthday ni Papa. Nagluto si tita ng pansit pero hindi niya ako binigyan. Gutom na ako. November 5, nakita ko si Migs sa TV. Ang gwapo niya. Sana maaalala pa niya ako. December 25, Pasko. Sabi ni tita, wala daw akong regalo kasi masama ang ugali ko. Okay lang. Basta kasama ko si Papa sa puso ko. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Miguel. Walang halong galit ang mga sinulat ni Lian. Puro lungkot, puro pagtitiis. At sa huling pahina, nakita niya ang isang entry na isinulat nito kamakailan lang. Bumalik na siya, pero galit siya sa akin. Hindi niya alam, 5 taon ko siyang hinintay. 5 taon ko siyang minahal ng patago. Kahit saktan niya ako araw-araw, okay lang. Basta nakikita ko siya, buo na ulit ang mundo ko. Doon na bumigay si Miguel. Yumuko siya, niyakap ang diary, at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, umiyak siya na parang bata. Tumunog ang cellphone niya, si Marco. "Boss, nasa Marilac Hills sa Alabang si Ma'am Lian. Mahigpit ang security doon. At yung doktor, suspended na pala ang lisensya. Peke ang pirma." "Salamat, Marco," sabi ni Miguel. Pinunasan ng luha. Tumayo siya. Ang muka ay puno na ng determinasyon. Nag-drive si Miguel papuntang Alabang na parang hinahabol ng demonyo. Pagdating niya sa shelter, hinarang siya ng guard. "Kailangan niyo po ng permit para mabisita siya, sir," sabi ng guard. "Hindi ko siya bibisitahin," sagot ni Miguel. "Iuuwi ko siya." "Hindi po pwede, sir. Under observation po siya. Tawagin mo ang direktor niyo. Sabihin mo, nandito si Miguel Sarmiento at kapag hindi niyo pinalabas ang babaeng yan sa loob ng 5 minuto, ipapasara ko ang lugar na to." Sa kabilang dako, sa loob ng isang maliit at puting kwarto, nakaupo si Lian sa gilid ng kama. Yakap-yakap niya ang kanyang tuhod.
nakatulala sa bintanang may rehas. Gabi na. Nagsimula na namang umulan. Bigla, narinig niya ang isang pamilyar na tunog sa labas ng kanyang bintana. Isang tunog na halos kinalimutan na niya. Ang tunog ng isang maliit na batong tumatama sa salamin. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Sa ibaba, sa garden ng shelter, nakatayo si Miguel sa gitna ng ulan. Basa na naman ito, pero wala siyang pakialam. Nakatingala ito sa kanya. Napahawak si Lian sa rehas. Miguel? Hindi siya marinig ni Miguel, pero nakita siya nito. Itinuro ni Miguel ang isang puno ng akasya na malapit sa pader ng shelter sa likod na bahagi. Pagkatapos, sumenyas ito ng akyat at takbo. Naintindihan ni Lian. Tumingin siya sa pinto ng kanyang kwarto, walang lock sa loob. Tumingin siya ulit kay Miguel. Tumango ito na parang nagsasabing, "Magtiwala ka sa akin." Humigpit ang hawak ni Lian sa rehas. Ang takot ay napalitan ng tapang. Para sa sarili niya, para sa kanila. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang kwarto at sumilip sa madilim at tahimik na hallway. Oras na para tumakas. Ang bawat tibok ng puso ni Lian ay parang malakas na tambol sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya sa madilim na hallway, ang tanging ilaw ay nagmumula sa buwan-mubuan na sumisilip sa mga bintana. Ang mga paa niya ay walang sapin. Dahan-dahan siyang humahakbang para hindi lumikha ng anumang ingay. Nakasalubong niya ang isang night guard na nagroronda. May hawak na flashlight. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking indoor plant. Pinigilan niya ang kanyang paghinga habang dumaan ang guard. Ang sinag ng flashlight nito ay dumaan sa kanyang kinatataguan. 1 pulgada lang ang layo. Nang makalayo na ang guard, mabilis siyang tumakbo palabas ng pinto patungo sa garden. Malamig ang damo sa kanyang mga paa. Umuulan pa rin, pero ambon na lang. Tinahak niya ang daan papunta sa likod ng gusali. Sa ilalim ng malaking puno ng akasya na itinuro ni Miguel. Madilim doon at medyo maputik. Nakita niya ang isang lubid na nakabitin mula sa mataas na pader. Malamang ay inihagis ni Miguel mula sa labas. Pero nang akmang aakyatin na niya ito, isang anino ang biglang lumabas mula sa likod ng puno. Napasinghap si Lian at napatakip ng bibig para pigilan ng tili. Isang lalaki, marungis, punit-punit ang damit. "Titito Nardo?" Tumango ang matanda. Ang mga mata nito ay hindi natakot, kundi puno ng determinasyon. Inilagay nito ang daliri sa labi. Senyas na huwag siyang maingay. "Paano ka nakarating dito?" Pabulong na tanong ni Lian. Hindi sumagot si Nardo. Sa halip may itinuro ito sa paanan ng puno. Isang lumang sidecar ng tricycle na nakatago sa mga halaman. May sakay itong 2 malaking sako ng gulay. Bago pa makapagtanong si Lian, hinila na siya ni Nardo palayo sa pader. Umiling ito at itinuro ang gate sa harap. Mukhang may ibang plano ang tiyuhin niya. Samantala, sa labas ng pader, naghihintay si Miguel sa loob ng kanyang kotse. Kinakabahan siya. 5 minuto na ang nakalipas. Nasaan na si Lian? Nahuli na ba siya? Akmang lalabas na siya ng kotse nang biglang bumukas ang malaking gate ng shelter. Isang tricycle na may sidecar ang lumabas. Ang driver ay isang matandang lalaki na nakasombrero at face mask. Sa likod, nakaupo sa gitna ng mga sako ng repolyo at talong, ay isang babaeng nakayuko, nakasuot ng malaking itim na jacket at may takip na pandong sa ulo. Hindi ito pinansin ni Miguel. Akala niya ay delivery lang ng gulay para sa kusina ng shelter. Pero nang dumaan ang tricycle sa tapat ng kotse niya, biglang tumingin sa kanya ang babae. Si Lian. Bahagya nitong mamanginitian si Miguel bago muling yumuko. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Si Tito Nardo. Sinundan niya ng tingin ang papalayong tricycle. Ito pala ang plano. Mas matalino. Mas hindi kahina-hinala. Ngumiti si Miguel sa unang pagkakataon sa gabing iyon. Sinundan niya ang tricycle sa di kalayuan. Huminto ito sa isang madilim na eskinita. Mabilis na bumaba si Lian. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang tiyuhin. "Salamat o, Tito. Salamat," sabi ni Lian, umiiyak sa tuwa. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Tito Nardo ng may buong salita, kahit paos at hirap. "Lilian, uuwi.
Bibaul. Bol? Anong baul, tito? Itinuro ni Nardo ang direksyon ng bahay nila. Baol. Ni Papa. Sa ilalim. Biglang naalala ni Lian ang narinig niya kay Cassandra sa telepono. Yung kahon na bakal. Sa ilalim ng lumang puno ng mangga. Ang baul ni Papa, sabi ni Lian. At ngayon naintindihan na niya ang lahat. Nandoon ang Walkman, nandoon ang ebidensya. Bumaba si Miguel sa kanyang kotse at lumapit sa kanila. Halika na. Kailangan nating makuha yon bago pa malaman ni Cassandra na wala ka na sa shelter. Sumakay silang tatlo sa kotse ni Miguel. Isang eksenang hindi mo aakalaing makikita. Ang business tycoon, ang baliw na palaboy, at ang dalagang tumakas mula sa mental facility. Isang pamilyang nabuo dahil sa kasinungalingan at pag-asa. Habang mabilis na tumatakbo ang sasakyan sa basang kalsada ng Maynila pabalik sa bahay, alam ni Lian na malapit na ang katapusan ng laban. Kailangan lang nilang mahanap ang baul na maglalaman ng katotohanan. Ngunit pagdating nila sa tapat ng gate ng mansyon, nakita nila ang isang bagay na nagpatigil sa kanilang paghinga. Bukas ang gate at nakatayo sa may pintuan ng bahay sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng porch. Si Cassandra, nakapamaywang ito at sa likod niya ay may dalawang malalaking lalaki na mukhang security guard. At sa kamay niya, hawak niya ang isang pamilyar na bagay, isang luma at kalawangin na baul na bakal. Looking for this? Tanong ni Cassandra. Isang demonyong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nahuli na sila. Tumingin si Miguel kay Cassandra. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, pero sinubukan niyang maging kalmado. Ano ang ibig mong sabihin, tita? Tanong ni Miguel, habang naglalakad palapit kay Cassandra. Nasaan si Lian? Wala na si Lian. Sagot ni Cassandra, itinuro ang baul. Nasakin ang lahat ng ebidensya, sakin ang lahat ng kontrol. Hindi mo ako kayang kontrolin, Cassandra. Mariing sabi ni Miguel. Pwede kitang gawa ng masama, Miguel. Ngisi ni Cassandra. Isang tawag lang sa pulis at makukulong ka sa pagtulong sa takas na may sakit sa pag-iisip na yan. Isang tawag lang at malalaman ng lahat ang mga sikreto mo. Ang mga ilegal mong negosyo, ang mga babae mo, ang mga utang mo. Natahimik si Miguel. Alam niyang kaya niyang gawin yon. Si Cassandra ay isang mabisang kalaban. Isang taong hindi natatakot na lumabag sa batas para sa kanyang sariling kapakanan. So ano na? Hamon ni Cassandra. Kukunin mo ba ang lahat ng ari-arian mo at ibibigay mo sa akin kapalit ng Walkman? O hihintayin mong mabulok ka sa kulungan? Tumingin si Miguel kay Lian at Tito Nardo na nakatago sa likod ng kotse. Nakita niya ang takot sa kanilang mga mata. Tumango si Miguel. Okay? Ano ang gusto mo? Lahat. Ibibigay mo sa akin ang buong ari-arian mo, lahat ng shares mo sa kumpanya, at lilisan ka sa bahay na ito. Magsisimula ka ulit sa wala, at isasama mo si Lian sa pag-alis mo. O hindi? Mabilis na sagot ni Miguel. Si Lian ay hindi kasama sa usapan. Talaga? Ngisi ni Cassandra. Kung ganon, hindi ka na rin makikita ni Lian. Liliban pa nga siya sa bansa. Ang Walkman? Sabi ni Miguel, na hindi na tinatapos ang kanyang sinasabi. Akin na ang Walkman. Nagalit si Cassandra. Nakita ang pahiwatig sa kanyang mga mata. At kung gusto mo pa si Lian na hindi makita ka ulit, sundin mo ang gusto ko. Ibibigay mo sa akin lahat. Tumingin si Miguel sa baul. Tumingin siya kay Lian, na ngayon ay basang-basa na ng luha. Tumingin siya kay Tito Nardo, na nangungusap ang mga mata, na parang sinasabing, huwag sumuko. Maya-maya, tumango si Miguel. Okay? Sabi ni Miguel. Susundin ko ang lahat ng gusto mo. Talaga? Tumawa si Cassandra. Akala ko matapang ka. Ang akala ko, hindi ka sumusuko. So, saan ang mga papeles? Ngumiti si Miguel, pero hindi itong ngiti ng pagkatalo. Inabot niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng kanyang abogado. Ipadala mo sa bahay ang lahat ng papeles ng paglilipat ng ari-arian. Lahat ng shares. Ngayon na, sabi ni Miguel, nang walang emosyon. Habang naghihintay sa pagdating ng abogado,
Kumuha ng upuan si Miguel at umupo sa tapat ni Cassandra. Walang salita silang nagkatinginan. Ang tensyon ay bumabalot sa kanila. Nang dumating ang abogado, mabilis na nilagdaan ni Miguel ang lahat ng papeles. Nakita niya ang kasiyahan sa mga mata ni Cassandra. Nang matapos na ang lahat, inilahad ni Cassandra ang baul. Handa ka na bang umalis, Miguel? Ngumiti si Miguel. Salamat, Cassandra. Ngayon, akin na ang Walkman. Akmang kukunin na niya ang baul nang biglang, "Hold it!" Isang boses mula sa likod ni Cassandra. Nalito si Cassandra. Lumingon siya. Nakita niya ang isang grupo ng mga pulis na nakapalibot sa kanila. At sa likod ng mga pulis, nakatayo ang isang taong hindi niya akalaing makikita niya. Si Tito Nardo. Ang matanda ay hindi na mukhang baliw o walang isip. Nakasuot ito ng isang puting shirt na may tatak ng forensic science. Kayong lahat are under arrest for violation of multiple counts of fraud, harassment and child endangerment, sabi ng isang pulis, at nilapitan nito si Cassandra. Ano ang ibig sabihin nito? Sigaw ni Cassandra, pero walang sumagot sa kanya. Akala mo ba, Cassandra, matatalino ka? Tanong ni Miguel. Ang nangiti ay malapad na ngayon. Mali ka. Ang mga plano mo ay nabuo dahil sa Walkman. At alam ko kung ano ang nakatago sa loob ng Walkman. Kinuha ni Miguel ang cellphone niya at pinindot ang play. Umalimaw ang boses ng isang lalaki sa mga speaker ng cellphone. Ang boses ng tatay ni Lian. Nakalulungkot, di ba? Ang mga kasamaan mo ay hinding-hindi mawawala. Ibinunyag mo ang lahat ng mga sikreto mo. Sa loob ng Walkman na ito, meron akong recording kung saan sinabi mo kung paano mo ako pinatay, kung paano mo niloko ang aking ari-arian, kung paano mo sinira ang buhay ng aking anak. At nandito din ang video kung saan sinabi mo na may sayad sa pag-iisip si Lian. Sa screen, nakita ni Cassandra ang nakakatuwang video na nagpapakita sa mga taong nag-aalaga sa akin. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa buong barangay. May party. Isang malaking party. At lahat ay imbitado. Mga kapitbahay, mga kaibigan, pati na ang mga taong hindi nila kilala. Ang akala ng lahat, ito ay isang selebrasyon ng pagiging mayaman ni Cassandra at Sabrina. Pero alam ni Lian na hindi. Alam ni Lian na ito ang katapusan. Nakaistambay sa tapat ng bahay, sa may kanto, ang mga nagtatawa ng tsismosa. Sa loob ng bahay, abala ang mga katulong sa paghahanda ng mga pagkaing mamahalin na ipinaluto ni Cassandra. Naglalakad-lakad din ang mga pulis, nagbabantay. Sa kwarto, nagbihis si Lian ng isang lumang bestida na dating suot ng kanyang ina. May ilang bituin na nagkikislapan sa kanyang mga mata na parang nagbabantay sa kanya. Nang dumating ang gabi, kumpleto na ang mga bisita. Ang mga lalaki ay nakasuot ng mga mamahaling suit. Ang mga babae ay nakagayak ng mga gown na abot siling ang presyo. Tanging si Cassandra lang ang nakangiti. Nakatayo siya sa gitna ng sala kung saan inayos na ang malaking microphone. Sa kanyang tabi, nakatayo si Sabrina na para bang isang reyna na naghihintay ng kanyang korona. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bati ni Cassandra sa mga bisita. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Alam ko pong nagtataka kayo kung bakit tayo nagtipon-tipon ngayong gabi. Pero gusto ko lang pong ipagdiwang ang tagumpay. Unti-unti na po tayong nakakaahon. At lahat ng ito dahil sa akin. Nagpalakpakan ang mga bisita. At ngayon, dagdag ni Cassandra, gusto kong i-anunsyo ang engagement ng aking napakagandang anak na si Sabrina sa nag-iisang si... Biglang nag-blackout ang lahat. Ay bakit nag-brownout? Reklamo ng isang bisita. Sa gitna ng kadiliman, narinig nila ang mahinang boses ni Miguel. Hindi kayo magpapadala sa ganitong klaseng pang-aabuso. Alam kong hindi kayo papayag. Hindi kayo makakapayag na ganitong mga tao ang mamuno at mangapi sa ating lahat. Bumukas ulit ang mga ilaw at nakita nila si Miguel na nakatayo sa harap ng isang malaking projector screen. Magandang gabi po mga kaibigan, bati ni Miguel. May isang kanta po akong gustong iparinig sa inyo. Isang kanta para sa pag-asa, para sa pagmamahal, para sa katotohanan. Nagtinginan ng mga bisita. Kanta?
Anong klaseng pagdiriwang to? Sa screen, nagsimulang tumugtog ang isang lumang kaset at sa pamamagitan ng isang high-tech speaker, lumabas ang boses na matagal nang gustong marinig ni Lian. Ang boses ng kanyang ama. Isang video ang nagsimulang tumugtog. Nakita ng lahat ang mga scene na ikinakabaliw ni Cassandra. Itago mo yan, Cassandra. Boses ni Eliana's father. Gawa mo yan, Cassandra. Boses ng tao kak. Ngumiti ng sarkastiko si Cassandra, pero sa kanyang mga mata ay tumataginting na takot. Sinabi niya kung paano nilang ipinatay ang kanyang ama at kung paano sinira ang buhay ni Lian. At pagkatapos, sinabi niya kung paano niya pinilit si Miguel na lagdaan ang mga papel ng paglilipat ng ari-arian. Ipinakita din ng video kung paano pinahirapan si Lian, kung paano siya pinagsamantalahan, kung paano niya hinila ang pangalan ni Lian at sinabi na may sayad. Sa gitna ng panunood, hindi niya napigilan ang pag-iyak ni Lian. Ang bawat salita ay dumudurog sa puso ng lahat ng nakikinig. Napahiya si Cassandra. Nagsimula siyang magwala. Sinugod niya si Miguel, pero hinawakan siya ng mga pulis. Sinungaling ka! Manloloko! Baka kayo! Sigaw ni Cassandra, hindi na maipinta ang muka sa sobrang kahihiyan. Bago pa man makalapit kay Lian, tumakbo si Sabrina. Tinapos ni Miguel ang kanta na may kasamang luha. Pinigil ni Lian ang pag-iyak, nilapitan niya si Miguel at nagpasalamat. Tumingin si Miguel kay Lian, ngumiti siya sa kanya. Hindi pa tapos ang lahat, Lian, sabi ni Miguel, nakatitig sa kanya. Kailangan pa nating harapin ang dalawa pang huling bagay. Nang magising si Cassandra mula sa kanyang gulat, para bang nagising din ang isang demonyo. Tinangka niyang lumapit kay Lian, pero hinarangan siya ni Miguel. Layuan mo siya, mariing sabi ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa galit. Hindi ka makikialam, Migs, sigaw ni Cassandra, na para bang nawala na ang kanyang kontrol sa sarili. Akala mo ba panalo ka na? Hindi pa tapos ang laban. Biglang kinuha ni Cassandra ang isang matulis na kutsilyo mula sa mesa. Isang kutsilyo na ginagamit nila sa paghiwa ng cake. Hindi ka magugulat, Migs, sigaw ni Cassandra. Sa isang iglap, biglang sinugod ni Cassandra si Lian. Nasa likod ni Lian, si Miguel ay nakatayo. Tanging ang kanyang mga mata ang nagpakita ng galit. Lian, tumakbo ka! Ngumiti si Cassandra ng may pagmamalaki. Magsasawa ka! Mabilis ang pag-atake. Sumugod si Cassandra kay Lian. Ang kutsilyo ay nakatutok sa puso ni Lian. Pero bago pa man tumama ang kutsilyo kay Lian, biglang humarang si Miguel. Pak! Tumagos ang kutsilyo sa braso ni Miguel. Napatili si Lian. Nagulat si Cassandra. Hindi niya inaasahan na ganito ang mangyayari. Napaatras si Cassandra sa gulat. Ang dugo ni Miguel ay tumutulos sa kanyang damit. Mamigs! Sigaw ni Lian, yumakap kay Miguel at nakitang umaagos ang dugo mula sa braso. Okay lang ako, sabi ni Miguel, habang pinipilit ng ngumiti kay Lian. Ang kanyang mukha ay namumutla. Nagsimulang magkagulo sa buong sala. Nagkaroon ng gulo. Sinugod ni Cassandra ang kutsilyo at sinaksak si Miguel ng matindi. Nangyari ang lahat sa ilang segundo. Bumagsak si Miguel sa sahig. Migs! Sigaw ni Lian. Gumugulong sa sahig. Ang kutsilyo ay tumama sa kanyang braso. Hindi ka na mabubuhay, Lian, sigaw ni Cassandra habang tinatangkang saksakin siya. Ngunit bago pa man magawa, tumakbo ang mga pulis. Inagaw ang kutsilyo. Huli ka na, sigaw ng isang pulis. Ang mga pulis ay nangakikipaglaban kay Cassandra habang nakita ni Lian na nag-aagaw buhay si Miguel. Migs, please wag mo akong iwan, sigaw ni Lian habang kinakabahan at umaasa pa rin na magiging maayos din ang lahat. Lian, kailangan mong maging matapang, sabi ni Miguel habang hinihimas ang pisngi niya. Kahit anong mangyari, huwag kang susuko. Maniwala ka sa sarili mo. Umiiyak si Lian, pero tumango. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang ngiti sa labi ni Miguel. Ngiting nagbibigay ng lakas ng loob. Nang dumating ang ambulansya, dinala si Miguel sa ospital. Huwag kang mag-alala, sabi ni Lian kay Miguel habang nagdadalamhati sa kanya sa ambulansya.
Hihintayin kita. Alagaan mo ang sarili mo, Lian. Sabi ni Miguel, pangako. Sa ospital, kinailangang manatili sa ward si Miguel. Sa kwarto, pinapainom ng mga doktor ng gamot si Lian. Samantala, wala nang nakinig sa mga hinaing ni Cassandra sa loob ng kulungan. Habang nagpapagaling si Miguel, nakita ni Lian ang maraming beses sa kanya. Narinig niya na sinabi niya sa kanya na kailangan niyang maging matatag. Sa puntong yun, nakapagdesisyon si Lian. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Isang buwan ang lumipas. Ang mga sugat sa braso ni Miguel ay gumaling na, pero ang mga sugat sa kanyang puso ay nanatiling bukas, isang paalala ng mga bagay na nawala at ng mga bagay na malapit ng matagpuan. Sa isang tahimik na umaga, nakalabas na siya ng ospital. Sa pamamagitan ng pagtataguyod ng isang matapang na abogado, si Cassandra ay nakakulong. Si Sabrina ay tumestigo laban sa kanyang ina at sa wakas ay nakalaya na din. Ngayon, nakaupo si Lian at Miguel sa garden ng bahay. Sa ilalim ng punong mangga, ang bahay ay napanumbalikan na niya at ang lahat ng mapanlinlang na kayamanan ni Cassandra ay ipinamahagi sa kanila. Kaya, anong gagawin mo? Tanong ni Miguel habang hinahawakan ang kamay ni Lian. Ngumiti si Lian. Hindi na ang nangiting puno ng pagdurusa, kundi ng pag-asa. Pupunta ako sa Cebu, Migs. Doon ko ipagpapatuloy ang pag-aaral ko. Gusto kong maging abogado. Gusto kong tulungan ang mga tulad ko na nawalan ng pag-asa. Tumango si Miguel, na halata sa kanyang mga mata ang lungkot. Maganda yan. Proud ako sa iyo, Lian. Ikaw? Tanong ni Lian, nagtataka. Anong plano mo? Babalik ako sa negosyo, sagot ni Miguel. Pero hindi na ako magiging ganoon kaambisyoso. Gusto kong maging mabuting tao. Tulungan ang mga nangangailangan dahil alam ko ngayon na mas mahalaga pa sa lahat ng kayamanan ang pagkakaroon ng isang tapat na puso. Tumango si Lian. Ngayon, alam na niya na magkasama sila. Kahit magkalayo, ito ang kalsada na dapat nating tahakin, sabi ni Lian, nakatingin sa mga mata ni Miguel. Pero, dagdag ni Lian, may ngiti sa kanyang mga labi. Bago ako umalis, may hihintayin pa ako. Sino? Tanong ni Miguel. Ngumiti si Lian. Tingnan mo sa may gate, Migs. Tumakbo si Miguel at nang bumalik siya, may hawak siyang isang kulay rosas na sobre. Binigay sa Kin, sabi ni Miguel. Sabi niya, para sa'yo daw. Tumango si Lian at binuksan ang sobre. Sa loob, nakita niya ang isang card at isang piraso ng papel. Binasa niya ang card. Dear Lian, mahal na mahal kita. Salamat sa lahat. Sa pag-asa na ibinigay mo sa akin. Sa pagtuturo sa akin ng pagmamahal. Mahal na mahal kita. Pero kailangan ko munang gawin ang lahat. Malayo man tayo, alam ko na darating din ang araw na muli tayong magkakasama. Hihintayin kita. Sa pag-ibig, Migs, pumatak ang luha sa mga mata ni Lian. Umiyak siya sa tuwa, pero hindi dahil sa lungkot. Naramdaman niya ang init ng pagmamahal, ang pag-asa. Hinawakan ni Lian ang kanyang palad at dahan-dahang binuksan niya ang kanyang mga mata. May ngiti sa kanyang labi. Salamat, Migs! Bulong ni Lian sa hangin. Doon na din. Ngayon, alam na niya na magkasama na ulit sila. Ilang taon na ang lumipas. Ang bahay ay naging isang tahanan na puno ng kasiyahan at pagmamahalan. Si Lian ay naging isang matagumpay na abogado. Tinutulungan ang mga mahihirap at inaapi. Si Miguel naman ay naging isang mabuting tao. Nag-aalaga sa kanyang mga empleyado at tumutulong sa mga nangangailangan. Sa isang malamig na gabi sa Manila, nagkita silang dalawa sa isang restaurant. Kumusta ka na? Tanong ni Miguel habang nagtatawanan at nakapangingiti. Okay lang, Migs, sagot ni Lian. Busy sa trabaho, pero masaya ako. Sa pagkakataong yon, dinala ng kanilang pamilya ang mga kaibigan at sa gitna ng isang maliit na seremonya, ikinasal sila. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isa't isa. Mahal kita, Lian, sabi ni Miguel habang hinahawakan ang kamay ni Lian. Mahal din kita, Migs, sagot ni Lian, puno ng pag-asa. At nang sinabi nila ang pangako ng kasal, ang mga mata ay muling natipon. Dahil sa huli,
Ang pagmamahal at hustisya ang tunay na nagpapalaya. At dito, nagtatapos ang kwento ni Lian at Miguel. Mga kaibigan, mga kapatid, mga kakwentong puso. Salamat. Salamat sa pag-antabay, sa pag-iyak, sa pagtawa, at sa pag-asa na ibinigay nyo sa kwentong ito. Habang sinusulat ko ang mga salitang ito, para bang muli kong nararanasan ang lahat, ang sakit ni Lian, ang pagkalito ni Miguel, ang kalupitan ni Cassandra, at ang walang katapusang pag-ibig na humuhubog sa kanilang kapalaran. At para sa inyo, ito'y hindi lamang mga salita, ito'y mga puso na nagkikita sa mga kwento. Ang bawat linya, ang bawat emosyon ay hango sa isang karanasan, isang apoy na sumisimbolo sa liwanag at liwanag na hindi mawawala. Kung kayo ay tulad ko, sa bawat pag-asa ng mga tauhan, nararamdaman din natin ang mga mithiin ng ating mga puso. Ang pag-ibig, pagpapatawad, at pag-asa ay bumubuo sa atin bilang mga tao. Nag-uugnay sa atin sa kabila ng ating mga pagkakaiba. Sa akin, ang lahat ng ito ay nag-iiwan ng aral. Ang pagpapatawad ay hindi kailanman walang kapantay. Sa bawat hamon, nakahanap tayo ng lakas. Ikaw ba, kaya mo ring patawarin ang taong nagkasala? Sa'yo? Sana ay nagustuhan nyo ang kwento ni Lian at Miguel. Inaasahan ko na naramdaman nyo ang mga emosyon at mensahe na gusto naming iparating sa inyo. I-share nyo ang inyong mga saloobin. I-comment nyo ang inyong mga reaksyon. I-like at i-share nyo ang video na ito. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga kakwentong puso, Kwentong Puso Clara,